Banal at mahabagin amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito, sa pagbibigay niyo po sa amin ng itong pagkakataon na nagtipon-tipon sa inyong harapan. Salamat din po sa inyong pagsama at paggabay sa bawat isa sa amin upang maunawan po namin ang inyong banal na kalooban at magkaroon po kami ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng fellowship na ito. Mula nung naligtas po kami sa pamamagitan ng banal na dugo at makahabagan po ng Panginoon, hanggang ngayon, patuloy niyo po kaming ginagabayan at iniingatan sa pamamagitan ng mahabagin at makapangyarihan kamay. Sa kabila ng maraming kakulangan sa aming pamamagitan Kristiyano, iningatan pa rin kami, Panginoon, sa loob ng iglesia. At alam po namin ang aming nalalabing panahon sa buhay po namin sa mundong ito ay hindi na para sa aming sarili, kundi para sa inyong maluwalhating kalooban. Nawa itanim po ninyo sa aming puso ang inyong kalooban upang maisabuhay po namin ang aming matutunan at malalaman sa oras na ito sa aming buhay. Yung mga kapatiran na dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok at panahon ng kahirapan, samahan nyo rin po sila, Panginoon, at pagkalooban nyo po sila ng kalakasan sa kanilang puso at kaaliwan upang madaig po nila ang salibutan at pagsubok at tukso ng mundong ito sa pamamagitan ng gabay ng banal na Espiritu. Sa umagang ito, mula sa simula hanggang sa katapusan, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia. So, Pangalawang Hari, chapter 5. Pangalawang Hari, chapter 5, verse 1. So, magmula verse 1 hanggang verse 4, babasahin ko po ito para sa inyo. Magmula verse 1 hanggang verse 4. Si Naaman na punong kawal ng hukbo ng hari ng Syria ay dakilang lalaki sa harapan ng kanyang Panginoon at iginagalang. Sapagkat sa pamamagitan niya, nagbigay ang Panginoon ng pagtatagumpay sa Syria. Siya ay isang makapangyarihan lalaki na may kagitingan. Subali, siya ay ketongin. Ang mga taga-Syria, sa isa sa kanilang pagsalakay, ay nagdala ng bihak na dalagita mula sa lupain ng Israel at siya ay naglingkod sa asawa ni Naaman. Sinabi niya sa kanyang babaeng Panginoon, sana haron ang aking Panginoon na kasama ng propeta na nasa Samaria, kanyang pagagalingin siya sa kanyang ketong. Verse 4, kaya't si Naaman ay pumasok at sinabi sa kanyang Panginoon kung ano ang sinabi ng dalagitang mula sa lupain ng Israel. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral sa 2 Kings. Ito po yung panahon, tungkol sa panahon po ni Elias at panahon po ni Eliseo. So,
Si Elias po ay kinuha po ng Diyos. Kinuha po ng Diyos. Si Elias po ay isang simbolo ng Kristiyano, ng rapture. Kung ano ang mangyari po sa atin, so nakikita po natin sa history sa Biblia. Si Elias po ay kinuha ng Diyos, hindi po siya dumaan sa kamatayan. Pagkatapos, si Eliseo po yung kasunod niya. Si Eliseo rin po, gumawa siya ng maraming mga milagro, himala. Mas marami po yung mga himala na ginawa ni Eliseo kaysa Elias. Pero si Elias po ay namatay, Eliseo po ay namatay sa sakit. Hindi katulad po ni Elias po ay kinuha ng Diyos. Pero si Eliseo po ay namatay sa sakit. Okay? Pero mas maraming mga himala o milagro ay ginawa ni Eliseo. So yun po yung simbolo din po ng mga ginawa ni Jesucristo. Okay. So magandang story po dito sa chapter 5. Magandang storya po. Ito po yung story patungkol sa isang ketongin. Ano po yung pangalan niya, ketongin? So Naaman. Siya po yung isang punong kawal ng hukbo ng hari ng Syria. Hindi po siya Israelita. Yung ibang lahi po siya. Ibang lahi, Naaman. So, dakilang lalaki, iginagalang siya sa pamamagitan ng maraming pagtatagumpay sa Syria. Mataas po yung position po ng itong Naaman. Mataas yung position. Pero ano po yung problema niya? Ketongin siya, ketongin. Yung ketongin po, ketong, ay simbolo po ito ng kasalanan. Ketong. So, kaya sa Bagong Tipan, nakikita po natin yung mga ilang storya, di ba? Yung 10 ketongin, pinagaling po ni Jesucristo. Siyam, isa lang po, bumalik kay Jesus. Yung pagkagaling sa sakit ng ketong ay ito din po yung mga illustration po, meaning ng salvation. Yung ketong ay kasalanan, ketongin ay sinner, katulad po natin dati. Kaya yung pagkagaling, ito si Naaman po ay pinagaling po ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Eliseo. Ito po yung storya po natin, storya, kung paano po tayo na-save. So, tingnan po natin yung kanyang mga background. So, dakilang lalaki, harapan ng kanyang Panginoon. Iginagalang siya. Tapos, sa pamamagitan niya, so maraming beses, nagtagumpay sila, Syria. Okay? Mataas yung kanyang position. Social position. Pero sa kabila, may problema. May problema. Ganon din po yung buhay po natin. Walang taong, walang problema. So, kahit mukhang maganda, kahit mukhang masaya sa mata ng ibang tao, pero kung tumitingin tumitingin sa malapit, anong nakikita po natin? Ay meron din naman problema. Walang taong walang problema. Walang tao, walang family na walang pagsubok. Lahat ng tao, lahat ng pamilya ay dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok, problema. So, yung ketongin ay mamamatay. Yung ketongin, ano po yung ketongin? Nakita nyo po ba yung ketongin? Nakita nyo po ba? So, kahit tinutusok po siya ng karayom, naramdaman po niya yung sakit? Hindi. Walang karamdaman. So, walang sense. Okay, nawala. Kaya kahit tinutusok po siya ng karayom, yung mga bahagi ng katawan ay unti-unti nabubulok at nawawala. Ganun po yung mga buhay po natin dati. Manhit. Okay? Naging manhit. Okay. So, unti-unti, kaya miserable talaga yung ating buhay noon.
So, wala siyang pag-asa. Kahit sa mata ng ibang tao, dakilang tao siya. Ginagalang po siya. Pero, pag umuwi, si Naaman, pag umuwi siya, masaya po ba siya? Hindi siya masaya. Lungkot. Dahil ketongin siya, mamatay siya. Pero mayroon sa bahay po niya, verse 2, ang mga taga-Syria sa isa sa kanilang pagsalakay ay nagdala ng bihak na dalagita mula sa lupain ng Israel at siya ay naglingkod sa asawa ni Naaman. Okay? So, dalagita. Ano po ito, dalagita? Dalagita. So, young girl. So, maliit na babae. Young girl ay dalagita. So, bilang bihak, nagdala ng bihak na dalagita mula sa lupain ng Israel. So, parang maid po siya, maid. Okay? Maid po sa bahay ni Naaman. Okay? Isang hamak na tao. Isang bihag, babae, dalagita. So, siya po ay naglingkod sa asawa ni Naaman. Okay. Asawa ni Naaman. Verse 3, sinabi niya sa kanyang babaeng Panginoon, sana, so haron ang aking Panginoon na kasama ng propeta na nasa Samaria. Kaya kanyang pagagalingin siya sa kanyang ketong. Pero yung itong babae, hindi po nakasulat dito kung ano ang pangalan, pero yung babaeng ito, so kilala po niya si Eliseo. Alam po niya, may idea po siya tungkol kay Eliseo. Kaya, yun ang mga suggestion niya, yun ang prayer niya. Sana yung si Naaman aking Panginoon ay nandun pumunta sa Israel. Okay? Meron doon isang propeta. Sino po yun? Eliseo. Tapos, pagagalingin siya ni Eliseo sa kanyang ketong. May assurance po itong babae. May assurance. Kahit hamak po siya, pero may assurance po siya. Kung pumunta siya kay Eliseo, pagagalingin siya niya. Pagagalingin. So, verse 4, kaya si Naaman ay pumasok, sinabi sa kanyang Panginoon kung ano ang sinabi ng dalagitang mula sa lupain ng Israel. Kaya, so, ito po ay isang storya ng evangelism. Isang small girl. Okay? Isang small girl. So, dinala po siya sa ibang bansa. Naglingkod po siya sa isang asawa ng kawal. Yung puno ng kawal. Nung nakita po niya yung problema ng family ito, so, dakilang lalaki, mukhang masaya o ginagalang siya, nirerespeto siya sa lahat ng mga tao, pero napansin po niya kung ano ang problema ng itong family, ketongin siya. Yung mga critical matter. Okay? Ketongin siya. So ano po ay pinaka-critical na problema po sa atin buhay? Sa tingin nyo? Pag tinanong po kayo ng ibang tao, o kung tinanong ka ng Diyos, anak, ano ba ang pinaka-problema mo ngayon? So, ano ba ang sasabihin po natin? Financial problema? O sakit sa katawan? Mga depende sa sitwasyon po natin. Yung anak ko yung lagi kong mga prayer, anak ko. Yung trabaho ko, yung prayer ko. Napansin po ng itong babae, doon sa family ni Naaman, ay masaya sila pero isang critical problema, ketongin siya, ketong.
Pero may solusyon. Anong solusyon? Si Eliseo. Kaya sana pumunta siya sa Israel at umarap kay Eliseo, pagagalingin siya. Ano po yung reaction? Ano po yung response ni Naaman? So mataas yung position po ito, Naaman sa kanyang asawa, pero yung babaeng ito, yung dalagita, ay isang hamak na tao. Yung suggestion po ng itong mga babae ay pinakinggan ba ni Naaman o hindi? Pinakinggan ba ni Naaman o hindi? Pinakinggan. So, hindi po niya itinuring biro ay dito sa aming bansang Syria, maraming mga magagaling doktor dito. Nagtry ako sa mga maraming hospital dito, maraming mga humarap na konsulta ako sa maraming doktor dito, pero hindi nila kayang pagalingin ako. Anong meron doon sa inyo? Wala akong tiwala sa iyo. Hindi po ganun sinabi ni Naaman. Dito po, nakikita po natin yung dalawang bagay. Yung una, yung buhay ng itong babaeng lingkod ay maayos. Okay? Mapagtiwaan lang po siya. Kahit bihag po siya, dinala po siya mula sa ibang bansa, pero yung pamumuhay ng itong babae lingkod ay magpatiwalaan. Trustworthy. Kaya anumang sinasabi niya ay pinapakinggan po ng itong boss. Hindi po itinuturing o mga biro o hinamak. Kahit itong babae, yung babaeng lingkod, kahit maliit siya, kahit lingkod siya dito, pero yung kanyang sinasabi sa akin ay lagi totoo. Yung buhay niya ay totoo. Walang daya sa buhay niya, walang loko sa buhay. Trabaho niya ay lagi maayos. Walang pandaraya doon. Kaya yung itong boss, si Naaman sa kayong asawa, may tiwala sa itong dalagita, babae. Kaya sa evangelism po natin, ano po yung mahalaga? Ano po yung mahalaga po sa ating evangelism? Yung build up. Ano po yung pinakamagandang build up sa ating evangelism? Yung ating maayos na pamumuhay. Okay. Yun po yung pinaka-foundation ng ating evangelism. Yung ating buhay sa school, yung ating buhay sa trabaho. So, nakikita po nila yung ating buhay. Nakikita po nila yung ating trabaho. Okay? So, doon po sa mga construction po ng riprap, medyo matagal po, ilang buwan. So, nakikita ko yung trabaho po nila. Meron pong mga tao na masipag talaga, masipag. Kahit nandoon ako o hindi, so parang the same. Kaya minsan, binibigyan sila ng merienda galing sa kantin. Pag nakita ko yung mga masipag na trabaho nila, sa kahit mahinit, tuloy-tuloy sila. Minsan, tumatawag po ako sa brother, sister, sa kantin, at dala mo dito yung merienda, drinks. Pero pag tamat sa trabaho, pag nakita nila ako doon, kunwari kilos, pag wala ako doon, nakahiga lang sa view deck, kung ganon, gusto ko, bigyan sila ng merienda? Hindi. Wala. Iba-iba yung trabaho nila. Doon ko po binabasa yung kanilang puso. Matapat po sila o hindi? Matapat. Okay. Mga eye service. Eye service lang. Minsan eye service. Pag nandoon na ako, magkilos, pero kung wala, ay upo. Kaya maraming mga worker ay
palitan po doon. Okay? May masipag na trabaho, mga worker, meron pong mga hindi. So, yung pagpapahalaga sa sarili. So, ito po yung mga dati na banggit ko po sa inyo. Self-esteem. O self-respect. Yung pahalagaan yung sarili. So, pagpapahalaga sa sarili. Pagpapahalaga sa sarili. Okay. Mahalaga tayo sa harapan ng Diyos. Kahit hamak tayo sa mata ng ibang tao, mahalaga po tayo, lahat po ng mga tao, lahat po ng mga espiritu ay mahalaga sa harapan ng Diyos. May purpose ng Diyos. Mayroon pong maluwalhating plano at purpose ng Diyos. Kaya sana po, kahit pumasok po tayo sa buhay dito na walang idea tungkol sa buhay, kung saan po tayo galing, kung ano ang purpose ng buhay natin dito, kung ano ang dapat hanapin dito sa mundo, ano ang dapat gawin. Pero bago po tayo umalis sa mundong ito, dapat natin malaman yung katotohanan. Kung sino tayo, kung sino ang gumawa sa akin, kung sino ang lumikha sa mundong ito, kung makilala po natin ang Creator, yung lumikha sa akin, doon po, makikita po natin kung gaano kahalaga ako sa harapan ng Diyos. Mahalaga pala ako sa harapan ng Diyos. Mahalaga. Okay. Hindi po ito mayabang. Hindi po ito. Iba ito sa kayabangan. Okay. Self-esteem. Self-esteem. Mahalaga yung buhay ko. Mahalaga ako sa mata ng Diyos. Mahalaga ako. Yung pagpapahalaga sa sarili, so sana po yun po yung maintindihan po natin habang tumatagal po tayo sa Christian living. So kung ganon, so pwede po tayo maging honest. Okay? Honest. So, humble before God. So, itong tatlo po ay mangyari kapag meron na po tayong self-esteem. Okay? Yung honest sa sarili. Ano mang sinasabi ko, sinisikap kong tuparin. Sinisikap kong tuparin ano mang ipinapangako yung sinasabi ko. Dahil mahalaga ako. Hindi ako sinungaling. Okay. Marunong magsinungaling. Marunong ba tayo magkapagsinungaling? Sino dito? Marunong tayo magkapagsinungaling, pero ayaw ko gawin yan. Marunong. Magaling ako sa pagsisinungaling, pero mula nung ligtas ako, o mula nung ligtas po tayo, so ayaw na gawin po natin dahil, so hindi ako ganung tao. Isang Kristiyano, anak ng Diyos, kaya hindi pwede makapagsinungaling. Ano mang sinasabi ko, ano mang ipinapangako sa ibang tao, ay sinisikap kong tuparin. Gagawa ng paraan. Dati, puro dahilan, excuse. Gumagawa ng excuse lang dati. Pero ngayon, gumagawa ko ng paraan para matuparin yung ipinangako. Ano mang lumalabas sa bibig ko. Dahil ganun si God. Dahil ganun yung Godfather. Yung tatay ko ganun, kaya sana ganun din ako. Faithful ang Diyos. Tapat ang Diyos. Kaya, sinisikap kong maging katulad ng tatay ko. Tapat. Okay.
humble, yung honest sa sarili. Okay? So yung honesty sa sarili po, honesty sa sarili ay first step. Okay? So, kaya halimbawa po, 'di ba, pag gawa ng table, sa likod po maraming table sa likod. Bagong gawa, bagong luto. Okay. O yung pagka-cleaning. Paglilinis sa bahay o sa kwarto. Minsan, yung mga nakikitang bahagi lang lilinis po natin, nakikitang bahagi para makita ng ibang tao. Pero yung bahagi na hindi nakikita, nililis po ba natin o hindi? Minsan, ay, hindi yan nakikita. Pero sino ang nakakaalam? Ikaw nakakaalam. Kahit walang ibang nakakaalam, pero ikaw ang nakakaalam. Kaya, kahit hindi nakikitang bahagi, so paglilinis po natin, okay? Hindi nakikitang bahagi sa ilalim, tapos sa likod, yung mga pag malinis na po, nakikitang bahagi, pati hindi nakikitang bahagi ng ibang tao. So, masaya o hindi? Masaya. Yun po yung kaligayahan galing sa Diyos. Hindi ay pleasure. Okay? Para sa sarili. Kaya, kwarto po natin. Sa kwarto po natin, malinis po ba o hindi? Bago umalis po kanina, so inayos ba natin yung mga bed? Hindi nakikita, di ba? Hindi nakikita, pero ako ang nakakakita lagi. So yung mga paliligo, okay, yung shower, okay? Kapag naligo po tayo, masarap, di ba? Pag linis po tayo ng kwarto, yung bed, mga masarap yung feeling. Okay. Sa harapan ng sarili, para sa sarili. Okay. Kaya yung itong maliit na babae, so, si Naaman po may tiwala sa kanya dahil kilala po ni Naaman kung kamusta po yung buhay ng itong babae. Ano mang sinasabi, ano mang lumalabas sa kanyang bibig ay hindi biro. Hindi biro. Ano mang lumalabas sa kanyang bibig ay mapagtiwalaan. Kaya ganun ba? Pwede ako pagalingin ng isang propeta sa inyong bansa? So, tinanggap ni Naaman yung sinabi ng itong babae, seryoso. Dahil ganun yung buhay ng itong babae. Kaya sa ating evangelism po, yung pinaka-foundation po ay yung maayos na pamumuhay sa ating salita, sa ating kilos, sa ating buhay. Kung hindi po yan naging mga foundation po sa ating evangelism, so mahirap po mahikayat dahil wala silang tiwala sa akin. Ano mang sinasabi ko maganda ay hindi sila nakikinig sa akin. Kahit mga pinupush, okay, wala. Pero pag nakita po nila na ganun yung mga bagay, ganung buhay ko, pag imbitan po natin sila, so mas madali po, ma-open po yung kanilang buhay. So, si Naaman po ay pumunta sa kanyang hari. So, verse 5, sinabi ng hari ng Syria, humayo ka at ako ay magpapadala ng sula sa hari ng Israel. Kaya siya ay humayo at nagdala ng 10 talentong pilak, 6,000 pirasong ginto, 10 magagarang bihisan.
Kanyang dinala ng sulat sa hari ng Israel, nagsasaad, kapag dumating sa iyo ang sulat na ito, alam mo na aking isinugo sa inyo si Naaman na aking lingkod upang inyong pagalingin siya mula sa kanyang ketong. Verse 7. Nang mabasa ng hari ng Israel ang sulat, kanyang pinunit ang kanyang suot at nagsabi, ako ba ay Diyos upang pumatay at bumuhay? Na ang lalaking ito ay nagsugo sa akin upang pagalingin ang taong ito sa kanyang ketong? Tingnan mo lamang at makikita mo siya ay naghahanap ng pag-aawayan namin. So, meron po dito misunderstanding po dito. Kaya may sulat po, dinala po ni Naaman yung sulat ng hari, okay, ng Syria. Tapos maraming mga pila, ginto, tapos yung bihis. So yun yung mga para pang favor, para panghingi ng favor. Pero nung nabasa po ng hari ng Israel yung sulat po ng Syria, ay nagalit po siya o nagulat po siya. Okay? Dahil mali po yung deliver ng address ng deliver. Dapat pumunta po siya kay Eliseo. Pero pumunta siya sa hari ng Israel. Yung hari ng Israel po, wala po siyang idea tungkol dito. Tapos akala po niya ito yung mga parang plano ng hari ng Syria para makaroon ng giyera. Pero nung narinig po ito ni Eliseo, verse 8, nung mabalitaan ni Eliseo na taon ng Diyos na pinunit ng hari ng Israel ang kanyang suot, siya ay nagsugo sa hari na sinabi, bakit mo hinapang ang inyong damit? Papadituhin mo siya sa akin at ng kanyang malaman na may isang propeta sa Israel. So, mali po yung delivery, mali po yung address. Kaya sabi po ni Eliseo, so parito sa akin. Yung dumating sa iyo ay papuntahin sa akin. Kaya, dumating po si Naaman doon sa bahay ni Eliseo. Verse 9. Kaya dumating si Naaman na dala ang kanyang mga kabayo, karawahe, huminto sa tapat ng pintuhan ng bahay ni Eliseo. Si Eliseo ay nagpadala ng sugo sa kanya at sinasabi, humayo ka at maligo sa Jordan ng 7 ulit, ang iyong laman ay manunumbalik at ikaw ay magiging malinis. Uni, si Naaman ay nagalit at umalis na sinasabi, akala ko, tiyak na lalabasin niya ako at tatayo at tatawag sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos at iwawasiwas ang kanyang kamay sa lugar at pagagalingin ang ketongin. So, nung dumating po si Naaman, lumabas po ba si Eliseo? Lumabas po agad? Pag dumating po sa bahay ninyo yung mayor, lalabas ka o hindi? Magdadala ka ng isang tao o lalabas agad? Pag dumating sa inyo yung mayor ng Tanawan, lalabas agad, di ba? Dapat ganon, lalabas at salubungin agad. Tapos welcome agad. Pero hindi po ganon yung ginawa ni Eliseo. Hindi po siya lumabas, nagdala siya ng isang sugo lang, sugo. Tapos sinabi, umayo ka at maligo ka sa Jordan. Yung mga ilog, Jordan River, 7 ulit. So, yung laman mo ay manunumbalik, ikaw ay magiging malinis. Message lang, message. Okay? Message. Kaya si Naaman po ay galit. Kung hindi ka lalabas sa bahay, pag bumisita si mayor, anong gagawin ni mayor? Magagalit po siya? Magagalit siya. Magagalit. Anong taong ito? Okay? Sino po yung barangay cap dito?
hahabol po niya, hahanapin po niya yung mga barangay cab dito, tapos sasaway. Walang budget para sa barangay ito. Galing sa City Hall. Parang ganun. Akala po ni Naaman, so pansinin po natin yung words akala ko. Okay? Pansinin po natin yung words akala ko. Ito po yung expectation po ni Naaman. Dapat ganito yung takbo ng story. Dapat ganito ang mangyari. Dapat ganito yung sitwasyon. Ito po yung mga expectation po ni Naaman. Akala ko, tiyak na lalabasin niya ako at tatawag sa pangalan ng Diyos, may konting performance, okay? Mga ceremony, okay? Yun ang expectation ni Naaman. Mga ceremony o performance. Dapat lumabas po siya. Tapos, yung tatawag sa pangalan, tatayo sa harapan ko. So, salubugin niya ako dapat ng mainit. Okay. Galing ako sa ibang bansa, malayo. Dinala ko yung sulat ng hari ng bansa namin. Pero, bakit ganito? Tapos, isa pa po, verse 12. Hindi ba ang Abana at ang Parpa na mga ilog na Damasco ay higit na mabuti kaysa lahat ng tubig sa Israel? Hindi ba ako maaaring maligo sa mga iyon at magiging malinis, kaya siya ay pumihit at umalis na galit na galit? Ano pa po yung expectation? Ano pa po yung mga idea niya? Yung Jordan River ay hindi ganong magandang river. Sa kanila, meron pong Abana, yung Farpa, yung mas magandang ilog sa Damasco. Yung mga ilog ng Damasco. Mas magagandang ilog, mas malinis yung tubig doon. Sana, so doon na lang maligo ako. Pero bakit Jordan? Okay. Yung unang expectation niya, si Eliseo ay hindi lumabas. Hindi nangyari. Bakit sa Jordan River? Bakit Jordan River? Kasi sa amin, mas maraming magagandang ilog doon. Bakit Jordan River? Pangatlo, bakit 7 beses? 7 times. Bakit kailangan 7? Okay. Kaya sa una po si Naaman po ay galit na galit, ay gusto niya umuwi agad. So, ayoko na ganitong sitwasyon. Okay? Hinamak niya ako, hindi niya ako ginalang, na defense, na scratch yung pride niya. So, nasaktan yung kanyang pride. Nasaktan yung pride niya. Okay? Ginagalang ako sa aming bansa, pero dito, hindi ako na-welcome, hindi ako tinanggap ng maayos. So, walang welcome banner. Walang tao na, hindi niya nakita si Eliseo. Tapos yung kanyang mga reseta ay ilog sa Jordan, 7 beses, maligo doon. So, si Naaman po, meron siyang sariling isip. Pero yung sitwasyon po, yung sinabi po ni Eliseo ay malayo. Dito po, may choice. Anong gagawin? Choice. Ganon din po tayo, meron po tayong sariling isip. Minsan, ang sinasabi ng Diyos, sinasabi ito ng Biblia, o yung advice po ng mga sa church ay malayo sa sariling isip. May choice po dito. Verse 13. So, verse 13, basahin po natin itong sabay-sabay. 3, 2, 1. Unit ang kanyang mga lingkod ay nagsilapit at sinabi sa kanya,
Ama ko, kung iniutos sa iyo ng propeta na gumawa ng mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Lalo na nga kung sabihin niya sa inyo, maligo ka at maging malinis ka. So, napaka-wise. Napaka-wise po yung kanyang lingkod. Okay. Ama ko, okay? Kung iniutos sa iyo ni Eliseo na gumawa ka ng mahirap na bagay, halimbawa, magbigay ka sa aking mga 1 million pesos, gagawin mo ba yon? Yes, gagawin niya dahil may pera. 1 million pesos, babayaran. Kung iniutos niya sa iyo mas mabigat na bagay, mas mahirap na bagay, gagawin mo, di ba? Sure na, gagawin, sure. Dahil, so, desperado ka, ketongin ka ngayon. Pero yung utos ni Eliseo ay madali lang, madali. Anong utos niya? Maligo ka lang, maligo. Madali ito gawin o mahirap? Madali lang, maligo ka lang. Bakit hindi mo gagawin? Sayang yung ating pagpunta dito. Okay? Madali lang, maligo ka, at maging malinis ka. Kaya, itry mo, itry. Napaka-wise. May wisdom dito. Ganun po yung, halimbawa, okay? Kung may requirement po tayo, para makapunta ka sa langit, dapat magbayad ka ng, kailangan magbigay ka ng pera ng 1 billion sa church. Okay? Kung meron ganong mga requirement, para makapunta ka sa langit, magbayad ka ng 1 million pesos. Gagawin po ba natin o hindi? Gagawin? Gagawan ng paraan. Huh? So may impyerno, may langit, kahit 1 million pesos, gagawan ng paraan o hindi? Gagawin paraan. Kahit, di ba, para makapunta sa ibang bansa, so gagawa sila ng paraan. Okay? Dahil malaki yung sahod doon. Kahit mahirap na gawin, kung totoo, kung sure talaga na makapunta sa langit, mga buhay na walang hanggan sa langit, so gagawa tayo ng paraan para maiwasan sa impyerno. Lawa ng apoy. Pero ano lang sinasabi sa Biblia? Ano lang sinasabi sa Biblia para maligtas po tayo? Magsisi at manampalataya ka sa Ebanghelyo. Madali lang gawin ito, mahirap gawin. Madali lang. Maligo ka lang, parang ganun yung utos. Magsisi ka. Okay? Magsisi ka sa harapan ng Diyos. At manampalataya ka sa Ebanghelyo. Ano po yung Ebanghelyo? Ang ginawa ni Jesus para sa atin, dumanak po, siya po yung nahirapan, hindi po tayo. Tayo po ang gumawa ng kasalanan, tayo po yung masama, tayo po yung maloko, pero siya po yung dumanak, nag-sacrifice. Siya po yung namatay, nahirapan po, nag-sacrifice po siya ng sarili, siya po yung nagbayad, hindi tayo. Ang ginawa lang po natin, ay nakaupo lang, nakinig lang ng salita ng Diyos. Habang nakikinig, so yung tunay na repentance, habang nakikinig, ay meron pala ang Diyos. May buhay ang Diyos. Tunay na Diyos na lumikha sa mundong ito at namumuno sa buong takbo ng mundong ito hanggang ngayon. Hahatulan po niya lahat ng kasalanan ko at paparusahan niya lahat ng kasalanan. Buhay ang Diyos. Nung nalaman po natin na buhay ang Diyos, so doon po bumaba po yung ating puso. So doon po, dumating po sa atin yung tunay na pusong nagsisisi. Marami akong kasalanan. Mali pala yung buhay ko. Mali. Repentance and believe in the gospel. Ebanghelyo. Okay. Lahat ng kasalanan ko ay kinuha ni Jesus,
kinuha ni Jesus, inalis po niya, at binayaran po niya yung aking kasalanan sa pamamagitan ng pagdanak ng banal na dugo, magpakailanman. Wala akong ginawa para sa kaligtasan. Makinig lang. Nagsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Maligo ka lang at malilinis ka, maligo ka lang. Maligo sa tubig, di ba? Sa tubig. Pero minsan, katulad po ni Naaman na galit, ganun din po yung ginagawa ng maraming unbelievers. Galit na galit sila. Okay. Dahil sa kanilang sariling isip. Dapat ganito. Dapat may paraan. Okay? O performance. O procedure ganito para makapunta sa langit. Kaya, maraming mga religion po ay ginawa ng tao para gumawa po sila ng ganong mga procedure, mga proseso, requirement ng sariling requirement. Gumawa ka ng mabuti o mangumpisal ka, okay? Humingi ka ng tawad. Dapat humingi ka ng tawad. May kasalanan ka, humingi ka ng tawad para mapatawad ka. Mangumpisal ka, makonfess ka. Okay? Gumawa ka ng mabuti para makapunta sa langit. Katulad po ni Naaman, meron po silang mga sariling isip. Maraming religion po ay lumitaw sa mundong ito. Okay. Dapat ganito ka. Bakit dugo? Dapat good works. Dapat maging mabait ka para makapunta sa langit. Para mapatawad yung kasalanan mo, dapat humingi ka ng tawad. Mangumpisa ka. Magsorry ka sa Diyos. May sariling isip. Yun po yung maraming religion sa ating panahon. Katulad po ni Naaman. Pero hindi po yung kaya kung umaasa at nagtitiwala sa sarili, may pride. Okay? Kung may pride po, mahirap sila maligtas. Kung may pride, mataas yung puso. Okay? Dapat ganito. Na kulungan po sila ng sariling isip, dapat ganito. Pero si Naaman po, humble po siya, humble. Sa una, galit po siya, pero nung narinig po niya yung sinabi ng kanyang lingkod, tama yung sinabi mo. Yung mahirap na pag iniutos ako ni Eliseo, mahirap na bagay, for sure, gagawin. Bakit? Yung maligo lang, hindi ko gagawin. Sige, itry natin. Verse 14, kaya't lumusong siya at 7 ulit na lumubog sa Jordan, ayon sa sinabi ng tao ng Diyos, ang kanyang laman ay nanumbalik na gaya ng laman ng isang munting bata. Siya ay naging malinis. Okay. Dito po, kumilos ang Diyos. Diba? Maraming preparation. Okay? Pwede rin sa salita lang, diba? Pwede rin salita. Noong bumisita po siya kay Eliseo, pwede sa salita lang, bibig lang. Pero bakit ganitong mga proseso? So, dumaan si Naaman para bumaba po yung puso ni Naaman. Humble and obey. Humble and obey. Kung hindi po siya humble, hindi po siya dumating sa Jordan. Maraming magagandang ilog sa amin. Bakit pupunta ako sa Jordan? Marumi yan. Maliit lang yan. Kung hindi po siya bumaba sa harapan ng Diyos, hindi po siya pumunta sa Jordan. Tapos, obedience. Dito, obedience. Ilang beses po lumubog? Ilang beses? 7. Okay. Akala po natin 10 yung mga perfect number. Pero sa Bible po, 7 ay
gas number. Seven. Di ba gagamitin po ni Antichrist, anong number? 6. Okay? 6, 6, 6. Kulang, isang kulang sa 7. Yun po yung, kaya ginagaya ni Satanas lagi yung mga ginagawa ng Diyos. Isang kulang. Parang malapit, pero konting kulang. Pero malaking difference. God's number, minus 1, Satan's number. Men's number. 6 po ay tinatawag na men's number. Sa mathematics po, yung 6 ay tinatawag nila perfect number. Okay? Sa computer po, 6 ay magaling number. 6. Okay? Kaya 7 beses lumubo ka sa lilog. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Diba dito tayo umpisa? First time. Lubog. Maligo. Walang nangyari. Anong isip? Sana konting malinis na, pero walang nangyari. Mga second, third. Okay? Maraming Kristyano po ay huminto po sila doon sa number 3, number 4, number 5, number 6, huminto, number 6. Sayang o hindi? Sayang. Okay. Kaya tinitingnan po ng Diyos yung ating obedience. Okay. Isang example po sa ating life. Yung mga nanay po dito, pag nagsasaing po kayo, mga pakulot. Okay. Yung water, ilang degree? Anong degree po kumukulot? 100. So, 100 degree. 100 degree, dapat yung init po 100. Dito po, kumukulot yung tubig. Okay, kumukulot. Kaya pwede dito, so, magiging kanin. Yung bigas. Okay? So, yung bigas ay nagiging kanin. Kailangan umabot 100 degree. Okay? Pag 90 degree, so, magiging kanin. So, half cook. Pwede kainin? Half cook? So, mahirap. Kaya kung hindi maayos yung mga apoy sa kusina, so mahirap magsaing. Dapat malakas yung mga apoy. Minsan sa retreat po natin, dahil sira po yung rice cooker, dapat umabot po yung degree 100 pero namamatay bago umabot 100. Kaya yung mga pagsasaing sa kusina hindi mahirapan po sila dahil sira yung rice cooker. Namamatay yung rice cooker bago umabot sa tamang degree, sa tamang init. Ganon po sa ating Christian living, meron pong mga degree na dapat natin abot para makita po natin yung pakilos ng Diyos. Kung hindi po tayo umabot sa ganong mga obedience, yung ating obedience parang hilaw pa, half cook. Hindi ito kakainin ng Diyos, yung half cook. Mga hilaw pa. Okay. Kaya number 7 po, ito po yung napakahalagang meaning po sa atin, yung obedience ay dapat complete. Hindi po yung mga partial, mga 50% lang sa akin, kalahati sa Diyos. Gusto po ng Diyos ganong obedience natin? Ayaw ng Diyos tanggapin ganong obedience. Sige, kayo lang lahat, sa iyo lang lahat. Ayaw ko tanggapin yung 50% obedience mo. O 70% obedience. O delay.
Hindi pwede ngayon, mamaya-mamaya na lang. Delayed na obedience ay hindi obedience. Obedience na tinatanggap ng Diyos ay immediate. Tapos, full obedience. Dahil, yung ating obedience ay sa harapan ng Diyos. Okay. 100 degree. Okay. Dapat doon po umabot para kumulot yung tubig. Kumulot. Bakit hindi po natin nakikita yung mga kumukulot yung tubig sa ating puso sa Christian living? Dapat kumulot tayo. Pero minsan 50 degree lang o 70 degree lang. Minsan lumalamig. Kaya hindi natin nakikita yung mga kulot. 7, number 7 po ay meron pong ganong meaning, number 7. Pumunta po tayo sa 1 King chapter 18. Unang Hari chapter 18. Verse 41. Sa panahon po ni Elias, nagkaroon po ng 3.5 years na famine, yung tagutom. So after yung tagutom, so babalik po, dito po, yung bumalik po yung ulan, verse 41, sinabi ni Elias kay Ahab, umahon ka, kumain ka at uminom sapagkat may hugong ng rumaragasang ulan. So, rumaragasang ulan. Ano po ito? Rumaragasang ulan? Malakas na ulan. Okay? So, rumaragasang ulan. Tagalog po ba ito? Lumaragasang ulan. Malakas yung ulan. Kaya umahon si Ahab upang kumain at uminom. Si Elias ay umakyat sa tuktok ng Karmel. Siya ay umuko sa lupa at inilagay ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga tuhod. Kanyang sinabi sa kanyang lingkod, umahon ka ngayon, tumingin ka sa dagat, at siya'y umahon at tumingin. Sinabi, wala akong nakikita, at kanyang sinabi, umayo ka ng 7 ulit. Okay, 7 ulit. Umayo ka ng 7 ulit. Sa una, anong nakita ng lingkod? Wala akong nakikita, walang nangyari. Walang nangyari. Parang walang nangyari sa akin. Number 1, unang beses ligo, may nangyari? Walang nangyari. Okay? Sana, unti-unti nangyari sana, individual, yung gradual. Sana gano'n nangyari para makikita natin, kumikilos talaga ang Diyos. Pero, ang kilos ng Diyos, sa unang beses o sa paligo, walang nangyari. Parang walang nangyari. Dito, gano'n din, walang nangyari. Pangalawa, sana unti-unti nalilinis para makikita natin. Para may sign tayo. Pero parang flat. Walang nangyari. Walang nangyari. Wala. Dito, huminto. Sumuko. Sayang o hindi? Sayang. Maraming Kristiyano po ay dito, dahil pagod pa. Walang nangyari. Hanggang kailan? Yun po yung tanong po ng maraming Kristiyano. Hanggang kailan? Hanggang kailan ganito? Matagal na ako prayer. Pero yung timing po ay galing sa Diyos. Dito, bigla nangyari. Ganito po yung pagkilos ng Diyos. Tinitingnan po ng Diyos yung ating obedience na may pananampalataya.
Kung walang pananampalataya, suko agad dahil walang nangyari. Okay? Suko agad. Kung may pananampalataya, so hintay. Tuloy-tuloy. Okay? Tutuparin ng Diyos yung kanyang pangako. Yung promise niya, may tiwala ako sa Diyos. Kilala ko siya. Tutuparin po niya yung kanyang ipinako sa akin. Tuloy-tuloy ako. Mahirapan, pero tuloy-tuloy. Kaya, makikita po niya yung pakilos ng Diyos. Dito rin po, humayo ka ng 7 ulit, verse 44, sa 7 pagkakataon ay kanyang sinabi, tingnan mo, may lumitaw na isang ulap mula sa dagat na kasing liit ng kamay ng isang lalaki. At kanyang sinabi, pumayo ka, sabihin mo kay Ahab, ihanda mo ang inyong karawahe, ikaw ay lumusong, baka mapigil ka ng ulan. Okay. Sa 7 pagkakataon, anong nakita? Isang kamay, kasing liit ng kamay ng isang lalaki. Ganito lang ulap, maliit ito, malaki. Maliit lang. Sa una, maliit lang. Sa 7 pagkakataon, kahit maliit yung ulan, pero sinabi ni Elias, tumakbo ka, baka mapigil ka ng ulan. Magiging malakas yung ulan. Kaya sabi po ni Elias, go again. Okay? Go again. Nahirapan kayo sa evangelism, try again. Go again. Okay? 7 times. Noong umikot po sila sa Jordan, yung lungsod ng Jordan, ilang beses po umikot? Ilang beses po umikot yung mga Jordan lungsod? Nung nabasak? Nung nawasag yung Jordan? Jericho. Jericho, hindi Jordan. Yung Jericho, yung city, Jericho City. Ilang beses po umiko sila? Di ba, first day hanggang 6th day, isang beses lang, di ba? Tapos, pagdating sa 7th day, 7 times, last day, 7 times. Last day, 7 times umikot sa Jericho. Kaya, naguho na. 7 times. So, complete obedience po ay napakahalaga. Nahirapan po ba kayo sa pagsunod sa Diyos? O tinetesting po ba tayo sa ating faith? So, tuloy-tuloy. Baka nasa 6 na beses. Baka nasa 6 na pagkakataon ito. One more. Isa pa. Go again. Kung ganon, makikita po natin kung paano tutuparin po ng Diyos yung kanyang promise. Ganito pala yung ginagawa ng Diyos. Kung meron po tayong once na experience sa ganon, the next time, mas madali. Sa una, mahirap. Dahil walang idea patungkol sa pagkilos ng Diyos. Pero sa una, pag na-experience po natin ganon, pagkilos ng Diyos, yung second time, mas madali. Ito, na-experience ko dati. Hanggang 6. Walang nangyari. Dati ganon din ako. Pero tuloy-tuloy ako dahil sa 7, mangyari yan. Complete obedience. Minsan, hindi nakikita po natin yung pagkilos ng Diyos. Kaya walang nakikita, wala. Pero tingnan mabuti, may maliit na ulap ay mapumpisa na. Okay? So, balik po tayo sa Pangalawang Hari, chapter 5.
Verse 15 po, pagkatapos siya at ang buong pulutong niya ay bumalik sa taon ng Diyos, siya ay tumayo sa harapan niya, kanyang sinabi, ngayon ay nalalaman ko na walang Diyos sa buong daigdig, liban sa Israel, kaya tinanggap mo ang kaloob ng isang inyong lingkod. Unit kanyang sinabi, habang buhay ang Panginoon na aking pinaglilingkuran, hindi ako tatanggap ng anuman, at ipinilit niya na ito ay kanyang kunin, unit siya ay tumanggi. Nung nalinis po si Naaman, masayang masaya, kaya gusto niya ibigay yung mga, di ba kanina dinala niya, pila, ginto, yung mga damit. Tanggapin mo, ito yung mga Thanksgiving offerings sa iyo. Pero anong sinabi ni Eliseo? Ayaw ko. Hindi galing sa akin yun. Yung mga pagkagaling sa inyo ay ang Diyos ang gumawa. Ang Diyos ang gumawa. Lahat ng kaluwalhatian at karangalan sa Diyos lang, hindi sa akin. Ako ay isang instrumento lang. Isang tools lang. Okay? Kaya tumanggi po siya sa anumang mga kaloob. Pero dito po kumilos si Satanas doon kay Gehazi. Okay? Verse 20 po, unit si Gehazi na lingkod ni Eliseo na tao ng Diyos na nagsabi, tingnan mo, pinalampas ng aking Panginoon ng naamang ito na taga-Syria sa di pagtanggap mula sa kanyang mga kamay ng kanyang dala. Habang buhay ang Panginoon, hahabulin ko siya at kukuha ko ng kahit ano sa kanya. Sabi ni Gehazi, ay sayang. Bakit yung si Eliseo ay tumanggi? Kaya sabi niya, hahabulin ko siya, kukuha ako. Okay? Kahit ano. Verse 21, kaya nagsinungaling po si Gehazi kay Naaman. Ganito yung sabi ng Eliseo sa akin, kaya kinuha po niya verse 23. Sinabi ni Naaman, tanggapin mo sana ang 2 talento. Kanyang hinimok siya at inilabot ang 2 talentong pilak sa 2 supot, pati ang 2 pampalit na bihisan, at ipinasang sa 2 sa kanyang mga tauhan, nagdala ng mga iyon sa harapan ni Gehazi. Verse 24, nang siya ay dumating sa burol, kinuha niya ang mga iyon sa kanila at itinago niya sa bahay, pinahayo niya ang mga lalaki at siya ay umalis. Siya ay pumasok sa tumayo sa harapan ng kanyang Panginoon. Sinabi ni Eliseo sa kanya, saan ka galing, Gehazi? At kanyang sinabi, ang iyong lingkod ay walang pinaroonan. So nagsinungaling si Gehazi. Pumasok sa kanya yung sakim. Kumilos si Satanas sa kanya, kaya kinuha po niya yung mga dinala ni Naaman, tapos itinago sa kanyang bahay, tapos nagsinungaling siya kay Eliseo. Wala akong pinuntahan. Pero hindi po ito alam ng Diyos. Hindi po ito alam ni Eliseo. Alam niya. Alam po ni Eliseo kung ano ang ginawa ni Gehazi. Verse 26 po. Unit kanyang sinabi sa kanya, hindi ba sumama ako sa inyo sa espiritu ng lalaki ay bumalik mula sa kanyang karwahe upang salubugin ka? Panahon ba upang tumanggap ng salapi at mga bihisan ng mga ulibuhan at mga ubasan, ng mga tupa at mga baka, ng lalaking alipin at babae? So
So 27 po, basahin po natin ito, 3-1. Kaya't ang ketong ni Naaman ay kakapit sa iyo at sa inyong bini magpakailanman. At siya'y umalis sa kanya harapan na isang ketongin na kasing puti ng niebe. So, yung ketong ni Naaman ay pumunta kay Gehazi. So, ano po yung nakikita po natin dito? Kapag malakas po yung pagkilos ng Diyos, malakas rin po yung pagkilos ni Satanas. Okay. Kapag may ilaw, liwanag, may kasamang kadiliman, shadow. Okay. Pag ginagamit ka ng Diyos, ingat ka, sa tabi mo may temptation, may pagsubok ni Satanas. Okay. Pagkatapos ng tagumpay, yun po yung delikado. Pagkatapos ng tagumpay sa Christian living, so darating po sa atin yung malaking pagsubok. Dahil pag tagumpay po tayo, doon po tumataas po yung ating puso. Okay. Habang kung maayos po yung ating Christian living, salamat, pero ingat ka rin. Dahil doon po tumataas yung ating puso, kaya yung ginawa po ni Gehazi ay nangyari po sa atin. Tago. Okay. Tapos, nagsisinungaling. Okay. Kung may tagong kasalanan po tayo sa harapan ng Diyos, so hindi po, alam ito ng Diyos. Alam ito ng Diyos. Yung ating Christian living, tandaan po natin, hindi po sa harapan ng tao, kundi sa harapan ng Diyos, yung ating Christian living. Okay. All-knowing God. All-knowing God. Bakit po yung isang Kristiyano ay nagiging tapat? Dahil, kilala po natin ng totoong Diyos na tumitingin po sa ating lagi, kung nasaan man tayo pumunta, so, nandoon ang Diyos kasama. Isang Kristiyano po ay pwede magsisinungaling lagi? Hindi po, hindi pwede. Kung gano'n, hindi po siya, hindi paligtas. Yung honesty sa sarili, humble sa harapan ng Diyos. Yung tapat sa mga ministry, yun po yung katangian ng Diyos. Yun din po yung katangian ng isang Kristiyano. Meron din po tayong mga ganong mga example sa Biblia na napahamak dahil sa ganitong mga kasalanan ni Gehazi. So, Deuteronomy chapter 10, last verse po natin, Deuteronomy chapter 10, verse 12. At ngayon, O Israel, ano ba ang hinihingi sa inyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakat ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo. Verse 13, basahin po natin, na tuparin ang mga utos ng Panginoon at ang mga kanyang mga tuntunin na aking iniutos sa iyo sa araw na ito para sa inyong ikabubuti. Ano ba ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Ito pong napakahalagang question. Napakahalagang tanong. Ano ang hinihingi niya sa iyo? Ano ang hinihingi ng Diyos sa atin, sa akin? Ano ang utos ng Diyos sa akin? Ito po yung kalooban ng Diyos. Ito po yung dapat natin gawin. Ano mang hinihingi niya sa akin? Matakot ka sa Diyos? Ito po yung fear with respect. Okay?
hindi po ordinaryong takot. Yung matakot ka sa Diyos, ito po yung mga fear, takot na may galang, respect. Okay? Matakot ka sa Diyos, lumakat ka sa lahat ng kanyang mga daan, ibigin mo siya, paglingkuran mo siya ng buong puso, buong kaluluwa. Tapos verse 13, tuparin mo ang mga utos ng Diyos, kalooban ng Diyos. Tuparin. Para kanino? Para sa inyong ikabubuti. Yung obedience po ay para kanino? Para sa Diyos o para sa atin? Sabi dito, para sa inyong ikabubuti. Kung sumunod ka sa utos ng Diyos, so magiging mabuti, magiging maganda yung buhay mo. Yung obedience po ay hindi para sa Diyos. Maraming mga sinasabi ng Diyos sa atin para sa atin. Yung mga sinasabi ng magulang sa mga anak ay para kanino? Para sa kanila o para sa magulang? Para sa anak. Anak, dapat mag-aral ka ng mabuti. Para kanino yan? Para sa anak. Dapat kumain ka ng mabuti. Para kanino yan? Para sa kanila, para sa magulang, para sa anak. Yung lahat ng utos ng magulang sa mga anak ay para sa kanila. Ganun din po, kaya sa storya po ni Naaman, so maraming mga lesson po doon. Kaya yung obedience, yung humble mind, tapos yung obedience, saka yung pagkilos ni Satanas na ay katabi ng pagkilos ng Diyos lagi. Kaya kailangan din po natin mag-ingat sa ating paglakad sa harapan ng Diyos. Okay? Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa mensahe po na ipinagkaloob niyo po sa amin sa araw na ito. Katulad po ng ginawa ni Naaman, nawa lahat po, kami din po ay sumunod sa inyong salita upang maranasan po namin ang katuparan ng pangako ng Diyos, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng pusong masunurin at pusong mapakumbaba sa inyong harapan. Sinabi mo, Panginoon, sa amin, yung aming pagsunod sa iyo ay para sa aming ikabubuti. Buksan niyo po ang aming pusong spiritual. Buksan mo po yung aming pusong, yung matang spiritual upang makakita po kami ng makalangin na kaluwalhatian. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.